Para sa inyong kaalaman, pera po natin ang ginagamit dito para hulihin si Pastor Apollo Quiboloy. At ipapakita ko sa inyo ang rough estimate lang naman na ginagamit nila sa isang araw na budget para lang ponduhan itong paghuli kay Pastor Apollo Quiboloy. O, baka uminit na naman ulo ninyo. Real token lang tayo dito. Wala pong pikunan. I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Aminin nyo man o hindi, kaya nyo ako nagustuhan nung panahon po ng unit team, lahat po ng mga banat ko doon sa mga kakamping, meron akong katibayan, may ebidensya akong hinahawakan. Eto po mga Lodi, ang computation lang po natin ha. Sa isang araw, meron po silang ganyan kalaking halaga. So meron po pala silang rough estimate sa mababa po itong computation na sahod po ng ating pulis. Mababa pa po ito mga Lodi, no? Sa isang araw, ginugugol po nila dyan sa loob ng KOJC. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back sa ating channel. Nagharap na po si Mayor Baste at ito po si General Torre, kasama po si Senator Bato, Senator Robin at iba pa pong mga pinatawag ukol po dito sa pananatili po nila o illegal po nilang pagpasok sa loob po ng KOJC at JMC building. Eto na. Malalaman nyo na po ang mga kasagutan dahil parang ang dating kasi nito mga idol, pinipigilan pong umere yung mga video namin na patunay po na meron talagang paglabag sa batas ang ginagawa itong team po ni General Torre at kung sino man po nag-uutos dito. No one is above the law. At eto nga mga idol, nanawagan na po si Senator Bato kay PBBM. At umaapila po siya dahil nakakaawa nga naman po talaga ang sitwasyon po ng mga kapulisan na galing pa po sa iba't ibang lugar ng ating bansa para lang po hulihin ang iisang tao. Sa pagkakaintindi ko mga idol, parang 3,000 mahigit po o kulang-kulang 3,000 ba pinadala nila dito para po supilin o hulihin ang tinatawag po nilang pugante na anak po ng Diyos na si Pastor Apollo Quiboloy. Lahat naman tayo anak ng Diyos. Pero ito mga Lodi patunay na hindi po talaga nararamdaman ng ating Pangulo kung ano pong hirap o sitwasyon ng ginagawa po ng ating kapulisan para lang po sa isang tao. At syempre mga idol, para sa inyong kaalaman, pera po natin ang ginagamit dito para hulihin si Pastor Apollo Quiboloy. At ipapakita ko sa inyo ang rough estimate lang naman na ginagamit nila sa isang araw na budget para lang ponduhan itong paghuli kay Pastor Apollo Quiboloy. O, baka uminit na naman ulo ninyo. Real token lang tayo dito. Wala pong pikunan dahil ako, mga Lodi, nagbabase lang po ko sa nakikita at lumalabas po sa bibig na mga gumaganap po dito sa aking content. Pakinggan nyo po ang panawagan o apila po ni Senator Bato sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President. Please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the KOJC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. Pero sasabihin ng mga supporters ni Bongbong Marcos yan, natural lang, kasi trabaho nila yan. Sinumpaan po nila yan, Senator Bato. Huwag kang ganyan. Huwag mong pigilan kung anong pinapatupad nilang batas. Ganun po yung utak ng mga talangka Yung mga bangag na mga tanso, ganun yung iisipin nila. Pero kung siguro, isa sa pamilya nila ang nandyan sa loob ng KOJC na mga pulis, baka maasar din kayo. Biruin nyo, pinapunta dyan, pinatutulog lang sa mga semento. Kanya-kanya na kayo dyan. Sige, gawin nyo ang trabaho nyo. Kung saan man kayo matulog, o kung anong oras man kayo kumain, wala kami paki sa inyo. Mahuli nyo lang si Pastor Apollo Quiboloy dahil may malaki itong reward. Sino makakatanggap na reward? Yan bang mga kawawang mga nasa mababang ranggo o yung mga nasa taas? Tatanong lang. Huwag mapikon. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Quiboloy. You are willing to sacrifice everything. Tama talaga to, Senator Bato. Sinasakripisyo nila ang ating mga kapulisan, tapos sinisigaw nila, kulang daw po ang ating kapulisan para magtanggol o magprotekta sa ating mga kababayang Pilipino, kaya po binawasan ang seguridad ng ating Vice Presidente.
Utak ang gamitin mga idol. Huwag po tayo masyadong bulag sa katotohanan. Kitang-kita nyo na kung gaano kakawawa ang ating mga kapulisan, kung saan-saan na lang natutulog. Ang mga taga KOJC pa nga ang namimigay ng pagkain sa kanila dahil gutom na daw po sila. Uhaw na daw po sila. Ano, hanggang kailan ba magkaagantom? O eto pa mga lodi ang kasinungalingan. Si General Torre umamin kay Senator Bato at parang hindi po talaga nag-uusap ito si Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, at ito pong si General Torre. Kasi po iba-iba po yung kanilang statement. O pakinggan nyo o baka sabihin nyo fake news na naman ako. General Torre, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Armed, sir, yes. We have personnel who has firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos Yes, sir. circulating around the Yes, sir. internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. Yes, sir! Diba? Umamin po mismo si General Torre. O lalong-lalo na yung isang vlogger dyan. Wala daw armas, idedepensa pa. Na hindi daw naman kasi gagawin yun kung wala daw pong threat. Gagawa ka pa ng istorya. Binantaan daw po ng KOJC member ang kapulisan kaya po may baril. Oy, SOP nila yan. Hindi po yan kailangan na ng threat pa. Kasi may papasukin silang lugar. Huwag kang bida-bida dyan. Anak na tinapay, mali-mali pa yung explanation mo about dun sa rebat ko sa'yo. About dyan sa tear gas. Anak ng tinapay, eto hindi po sa akin galing to. Sa idol nyo pong Pangulo to yung sagot po. Huwag kayong magalit sa mga ginagawa kong video. Doon lang tayo sa totoo. At ako, mga lodi, naglalabas ako ng mga video dito, katibayan. Hindi po yung sasabihin nyo lang, nakita ko sa internet. Kasi marami pong peke sa internet talaga. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril, kahit isa. Walang baril, kahit isa. Diba? Aminin nyo man o hindi, kaya nyo ako nagustuhan nung panahon po ng unit team. Lahat po ng mga banat ko doon sa mga kakamping, meron akong katibayan, may ebidensya akong hinahawakan. Kaya yung magsasabi niya na, matidemanda ka niyan, Peps TV. What? Ang mga susyunga talaga no? Nakita na nga nila na merong basihan at galing sa news, galing sa video. Tapos ako madidemanda na ipinapaliwanag ko lang naman sa inyo ang saloobin ko at saloobin ng sambayan ng Pilipino. What? Sige, syunga-syungahan pa kayo. Huwag kayong masasaktan kapag nasusupalpal. Gusto nyo manatili dito sa page ko Pinapaalis ko na nga kayo kasi ayaw nyo na makakatanggap ng katotohanan. Gusto nyo magbulag-bulagan. Wala na akong magagawa. Kaya nga pinagbablock ko na yung iba dyan. Wala na akong magagawa sa inyo. Kahit ilang video pa ipakita ko sa inyo, sarado po isip ninyo. Kaya magsilayasan na lang po kayo. Hindi po ako nagpaparami ng utak palangka dito na hirap po makaintindi. So ito pa mga idol, hanggang kailan daw po kayo mananatili? Tanong po ni Senator Bato. Para may idea po kayo, yung mga inassign dyan ng mga pulis, kung hanggang kailan po kayo magpapakahirap para sa isang tao. Ito, panoorin nyo mga kapulisan natin. Kawawa talaga yung nasa mababang rango dito. So again, throwing back to you the question, how long do you intend to stay there? Kung hanggang kailan daw po sila mananatili. Sagot po ni General Torre. Ito po. We won't stop until we arrest Apollo Kibuloy, sir. We believe he is in KOJC compound and we look for him. If only the KOJC members will cooperate with us, leave us alone what we are doing, we're not hurting them. Ano? Hindi daw po nila sinasaktan ang mga membro po ng KOJC, mga idol So ito, patunay na naman ang kasinungalingan ni General Torre. Kahit ang dami na pong video, ewan ko ba kung hindi nyo ba talaga nakikita o pinipigilan ba talaga. Hindi ko lang po talaga alam, pero yung mga vlogger nila, mga idol kalat na kalat po yung mga video na mga kasinungalingan, pagtatakip sa nangyayari po dyan sa loob po ng KOJC, sa JMC building, yung pagbutas po nila dyan na malalim. Hindi ko po alam kung ano nangyayari dito sa atin sa social media. Pero ito po ang malinaw na ebidensya na hindi po nagsasabi ng totoo si General Torre. Ilang beses na po siyang nahuli na nagsisinungaling. We're not hurting them. Ayan They are the ones impeding us. tingnan nyo We want to go into a building. Why Hindi impede us? nagre-resist yan mga idol. Stay away. It's not you that we're targeting. We are looking for Apollo Kibuloy, Crescente Canada, Ingrid Canada, Sylvia Simanes, and Jacqueline Roy. Yan mga lodi. Yan po ang hindi nananakit. Hindi po nila sinasaktan ang mga membro. Kasi daw po, ginagawa lang daw naman po nila ang kanilang trabaho. Hindi daw naman po nila dapat sasaktan yan kung hindi daw po maharang.
Anak ng tinapay naman, sir. Wala namang ganyanan. Kasi kung sasabihin nyo na ang taga KOJC pa ang unang nananakit dyan, malabo mangyari yun. May mga armas, inamin nyo eh. May mga dala kayong baril dyan eh. Paano lalaban yan? At saka alagad kayo ng batas. Masyado lang ninyong pinipwersa, masyado ninyong pinipilit na wala naman talaga kayong nakikita. Guni-guni nyo na lang naman talaga yung heartbeat dyan sa ilalim ng lupa. At ang lalim na ng hinukay nyo, wala pa rin kayo nakita. Wala bang nakita o may nakuha na? Tatanong lang ha. So eto, papakita ko lang sa inyo mga idol ha, kung magkano po ang ginagastos nila para lang po makhuli si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa KOJC sa isang araw mga idol ha. Dahil reklamo ka na reklamo about confidential fund, kaya hindi pinapapasa yung budget ni VP Sara Duterte, baka dito matauhan kayo. O eto, nabanggit nila dyan mga lodi. Pagpalagay na natin, 3,000 na pulis ang pinadala doon. Hindi pa po kasali yung mga may matataas na rango ha. Siguro i-compute na lang po natin sa pinakamababang sweldo ng pulis, mga lodi, sa isang buwan. Pinakamababa na to ha, rough estimate po mga idol, 28,000. Para hindi po malugi sila mga idol. So, sa 3,000, meron silang 28,000 na sweldo sa isang buwan. Tapos allowance pa sa mga pamasahe. Siguro rough estimate ganito, pakita ko na lang sa inyo. Tapos hindi pa po kasama ang mga general dyan na sahod, yung may mga matataas na rango, kagaya po na nakikita nyo dyan na may mga SPO4. Ibang sweldo po yan mga idol. Eto po mga lodi, ang computation lang po natin ha. Sa isang araw, meron po silang ganyan kalaking halaga. So meron po pala silang rough estimate sa mababa po itong computation na sahod po ng ating pulis. Mababa pa po ito mga lodi, no? Sa isang araw, ginugugol po nila dyan sa loob ng KOJC, sa dami po ng mga pulis dyan, 2,800,000. Rough estimate po ito sa isang araw lang po mga idol ha. Baka magalit na naman kayo sa akin. Kasi saan mo na naman nakuha yan? Kaya nga tinawag na rough estimate. Hindi ko pa sinali dyan yung mga matataas na rango, mga idol. Hindi pa natin alam na mas mataas pa yata dito sa kinukompute ko ang nalulustay sa isang araw para lang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon mga lodi, hindi pa rin po nila mahagilap at wala pang siguraduhan kung hanggang kailan sila mananatili dyan. So kayo na mag-isip kung mali ba yung ginagawa namin na punahin kung ano man pong kabulastugan ang ginagawa ng ating kapulisan dito po sa amin sa Davao City. Huwag nyo po kaming pigilan dahil nagsasabi lang po kami ng katotohanan na sobrang above the law na po yung ginagawa ninyo. Hindi po ako tagapagtanggol ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi po ako tagasunod, hindi po ako miyembro, pero nagsasabi lang po ko na mali na po yung ginagawa ninyo dyan. Hindi naman po namin kine-question yung mga utak nyo, no? Kung magagaling pa kayo o hindi. Yung amin lang dito, nasa tama pa ba yung ginagawa nyong procedure? Ang dami nyo nang nilabag na batas. So hanggang dito na lang mga idol. Para sa ating mga kawawang mababang ranggong kapulisan dyan, parang wala po naririnig ang ating Pangulo na pauwiin na po kayo sa inyong mga kanya-kanyang bahay. Trabaho nyo naman po yan, kaya magtiis po kayo kung hanggang kailan po matatapos ang termino ng ating Pangulong ganto. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace bomb.